Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan ay atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 6, talata 24. Ang sabi po dito, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So dito sa ating binasa, ito po ay tungkol sa pagpipili. No? Ano ba yung dapat nating piliin? Kayamanan ba o ang Diyos? Sa mundong ito, maraming mga pwede tayong pagpilian. Mabuti, masama, maganda, pangit, kapayapaan, kaguluhan, tama o mali, masama o mabuti, di ba? So lahat ng bagay na pagpipilian natin, ito ay malaki talaga yung magiging epekto po sa buhay po natin. Kasi kapag sinabi natin pagpipili o choices sa buhay, marami tayong mababasang account sa Bible di ba? Kahit nga yun sa pag-aasawa, kailangan piliin mo yung mapapangasawa mo. Siyempre, for life na yan Siya yung makakasama mo habang buhay. Hindi yung parang sa kalahati lang ng marriage nyo maghihiwalay na kayo, di ba? Kaya nga pinag-iisipan niya mabuti. Maraming mga choices na pwede kang pagpilian unless na lang kung wala na talaga, di ba? Pero at least marami kasing choices kahit naman sa trabaho, di ba? Kailangan piliin mo yung trabaho na pasok talaga dun sa criteria mo, sa kakayanan mo, no, sa skill mo. At least mas magiging kagamit-gamit ka kasi doon kung yun talaga yung field mo na pinasukan, talagang magiging produktibo ka. Pero siyempre kapag hindi talaga yun ang linyada mo, dahil minsan wala nang choice, no? Dahil kahit dito nga sa Canada, marami ng tao pero yung trabaho kukunti lang, at kung meron man hindi fit dun sa tinapusan mo, no? Kaya sa diploma mo o kaya sa pinag-aralan mo. Kaya minsan nandun naman yung pagiging produktibo kasi may kakayanan ka naman, pero mas maano pa sana, ma-enhance, no? Mas lalo pang mapapabuti o mas malalo mo pang mapapaunlad yung kakayanan mo, skill mo kapag yung napasukan mo talagang trabaho ay fit talaga doon sa kakayanan mo, sa talento mo. 'Di ba? Kahit naman sa pagkain, no? Pinipili mo rin yung dapat mong kainin. Yung dapat yung masustansya, 'di ba? Pero ang problema minsan, masarap kasi yung no? Yung bawal, 'di ba? Yung mga unhealthy food, minsan yun kasi yung masarap, and the same time mababa yung presyo. Pero pag yung mga healthy food, minsan talaga kailangan mo rin mag-invest, no, para sa health mo, kasi mawawalan din naman ng saysay ang lahat ng bagay sa buhay mo kung may sakit ka na, 'di ba? Anong halaga ng masasarap na pagkain? Anong halaga ng kayamanan mo o kaya ng mga bagay na naipundar mo kung may sakit ka rin naman, no? Kasi unti-unti rin mawawala ang mga bagay na naipon mo, ang mga bagay na nasa mga kamay mo. Unti-unti rin kasi mawawala yan kapag nagkasakit tayo. Kahit sa mga kaibigan, di ba? Pag kailangan mo rin piliin ang mga tamang kaibigan, kailangan mong meron ka rin dapat standard, no, na sa pinipili mong kaibigan na siyempre yung alam mo nga makakadala sa iyo sa kabutihan, di ba? Sa tamang landas. Hindi yan sa pagalingan, no? Hindi yan sa pasikatan sa mundong ito. Di ba? Yung kaibigan na alam mo makakasama mo sa hirap at ginawa rin, di ba? Yung taong susuporta sa iyo na kapag ikaw ay nanghihina o kaya may problema, ay nandiyan, no, para suportahan ka. Hindi yung nandiyan lang kapag maunlad yung buhay mo, pag masaya ka, kapag may naibibigay ka, at kung wala na is wala na rin. So hindi ganoon mga kapatid. Kasi at least sila yung magiging sandalan mo rin sa buhay mo, sa buhay natin sa mundong ito.
kahit din sa anumang larangan ng sports, 'di ba? Kailangan alam mo rin kung ano yung kung saang sports ka talaga, 'di ba? Na talagang at least kahit paano magagamit mo yung skill mo, no? Kasi ako dati tinry ko sa boxing, no, sa may nang high school ako. Dalawang pinagpipilian ko, boxing o taekwondo. Kaso hindi ako pwede sa boxing, no, kasi nakita ko parang talo ako doon eh. Kasi pag nag-boxing ako, sabi ko talo ko dito kasi maraming babasagin sa mukha ko, di ba? Minsan kakalabanin ko, wala ka nang babasagin, eh, di ba? Jokes lang, no? So, yun, pinili ko yung taekwondo, no? So, sa flyweight division ako eh. So, dito, pipiliin mo rin eh kung saan ka mas magiging epektibo eh, di ba? Lahat naman pwede mong laruin eh. Kaso siyempre, piliin mo rin kung saan kayo mag-excel, di ba? Kahit naman sa basketball, siyempre, kailangan yung coach din, tama rin yung pinipili niya mga tao na ilalagay sa posisyon. Di ba? Hindi pwede yung mahusay sa ball handling, di ba? Is dapat point guard yan, eh, no? Hindi mo pwedeng ilagay sa sentro yan, eh, lalo kung maliit lang din, no? Di ba? O kaya power forward mo o whatsoever. Talagang tamang tao ang dapat ipoposte mo kapag lalo na sa team playing, 'di ba? Kaya kailangan talaga tama yung ilalagay, poposte mo diyan kasi pag maling mga tao na ilalagay mo diyan, wala yung coordination, talagang hindi kayo mananalo. Malaking problema 'yun, no? Imbes manalo kayo, parang gusto mong ipatalo, 'di ba? Kasi mali nga yung pinesto mo eh. So laro din 'yon. So ibig sabihin na kailangan nasa tama yung pinipili natin na hindi tayo magsisisi bandang huli, no? Sasabihin mo sana pinasok ko si ganito eh kaso wala eh. 'Di ba? O kaya sasabihin mo mali yung decision ko. Kahit nga sa mga decision making, kailangan tama rin yung pagpipili natin. Kaya nga ang Bible nagsasabi, kailangan upuan muna natin, 'di ba? Bago tayo magdesisyon. Tingnan natin ano ba yung kung ito yung magiging decision ko, ano yung advantage, disadvantage, di ba? Hindi pwedeng basta decision na lang. So ginagather mo ang lahat ng mga information, negative and positive, di ba? Yung mga suggestion ng ibang tao. So ginagather mo yan tapos pipiliin mo ano ba yung maganda, ano ba yung tama, ano ba yung mas mabuti. Kasi kung hindi, malaki talaga yung magiging problema, di ba? Sa hinaharap. Kahit naman sa mga namumuno, di ba? Kailangan yung pipiliin mo rin sa namumuno qualified, no? Talagang may kakayanan. Alam niya yung ginagawa niya kasi kung hindi, ay patay tayo diyan, di ba? Malaki talagang problema 'yan. Di ba? Lalo kung siyempre kung sa mga namumuno, lalo na sa bansa, di ba? Kasi kang kapalpakan nila magiging kapalpakan din na magsasakripisyo is yung buong bansa rin, di ba? Kaya siyempre dapat yung mga pumipili, dapat kinikilala rin nila, di ba? Yung tamang tao ba yung pinipili, hindi yung parang sikat lang, mahusay lang kumanta, kaya mahusay lang sumayaw, o kaya kilala lang. Pero hindi yun ba talaga yung larangan niya, di ba? Kasi baka mamaya hindi siya doon epektibo, di ba? Yung sabi ko, kapag yung pinasukan mong trabaho, kaya posisyon na pinasukan mo ay hindi talaga yun ang linyada mo, hindi ka doon mahusay, ay talagang mahihirapan, hindi ka magiging epektibo sa bagay na yun, di ba? Kunyari, sa mga construction, iba-iba rin yan eh, no? May mga mason, mayroong mga nagpapadlitada, di ba? May mahuhusay sa mga tiles, meron din mga nagpipinta. So lahat naman sila marunong diyan eh, 'di ba? Kaso meron talagang mga taong eksperto pag pinag-tiles mo, talagang pulido, 'di ba? Meron naman pag inano mo ng semento, no? Yung palitada sa mga wall, talagang mahusay, mas magaling siya doon. Talagang malalaman mong pulido, 'di ba? Kahit kahit lahat ng mga sa construction, kahit alam nila lahat, no? Pagpipinta, pagbalalagay nga ng mga bloke o kaya ng mga tiles o whatever, meron talagang tao talaga na pag siya yung gumawa ng ganito, yung specialty niya talaga,
mas magandang tignan, no? Kaya nga may mga ano yan, may mga contact person na rin sila yan, no? Kapag, oy, magano kami nga, magpipinta, may mga contact na yan. Kasi itong taon to, tagang mahusay ito mo, magpinta di ba? So, tama yung taong nilalagay mo. Kasi pag hindi, problema. Di ba? Kaya minsan, tayo rin minsan na pumipili, tayo rin yung dahilan ng problema Kasi hindi naman sila malalagay sa ganyang mga posisyon kung hindi rin naman natin sila inilagay doon. Di ba? Kaya napakahalaga talaga yung tama yung ating pagpipili. No? Talagang tinitignan natin yung kakayanan ng isang tao, no? Hindi lang sa salita kasi marami kasi mga tao maganda lang magsalita, mahusay lang magpangako, mahusay lang sa mga declamation, di ba? ma, marunong lang talagang magkumbinsi ng tao, pero hindi 'yun Ang pinakabasihan kasi siyempre yung kakayanan, yung karakter, yung ugali ng isang tao, di ba? Kasi yung karakter hindi na bubuo yan sa isang araw lang, kundi mula ng bata pa tayo, mula ng maliit pa yan, na yan part na yan No, yung pag-develop ng karakter, talaga mahaba yung proseso niyan. Yung kung ano yung ugali natin ngayon, malaking yung part nyo, nung pagtuturo sa atin ng maliit pa tayo, no? Paano tayo pinalaki. So hindi yan kasi biglaan lang. Kaya nga tingnan natin, kahit sa Bible, ang kapag pumipili sila ng mga leaders, talaga yung mga may takot sa Diyos, yung mga taong mabubuti, no, kilala yung sa kanilang kabutihan, maayos yung pamilya, 'di ba? Yun talaga yung hinahanap karakter talaga Kaso ngayon ang mahirap ngayon kasi sa tao, ang pinipili yung sinasabing lesser evil. Yung hindi masyadong masama. Kahit sabihin mo pang hindi masyadong masama, masama pa rin yun, di ba? Hindi nga lang masyado. Pero ang hinahanap talaga is yung mabuti. Mabuting tao, may takot sa Diyos. Kasi kapag ang tao may takot sa Diyos, hindi gagawa ng yan ng panglalamang, di ba? Kapag ang tao may takot sa Diyos, namumuhay sa salita ng Panginoon, hindi man luloko ng kapwa yan, hindi mang lalamang ng kapwa niya yan, kundi gagawin niya ng tapat yung kanyang paglilingkod, yung kanyang mga gawain. Kaya dito may kita natin, kahit naman dito, Diyos o kayamanan. Kasi maraming tao, pinagpapalit nila yung mas mahalaga, yung mas importante sa mga bagay na hindi naman ganun kahalaga. Diba? Ano ba mas mahalaga? Diyos o kayamanan? Siyempre, mas mahalaga ang Diyos kasi yung kayamanan natin galing yan sa Diyos Diba? Yung kayamanan mauubos yan pero ang Diyos mananatili siyang Diyos. Kapag ang Diyos ay nasa iyo, yung kayamanan susunod na lang yan. Diba? Pero ang mahirap, mas pinipili natin yung kayamanan kaysa doon sa source ng kayamanan. Diba? So, tayo rin yung pag nagkamali tayo ng pinili natin, wala tayong matatamuhan pakinabang Maybe, in short, lang, mga ilang linggo lang, ilang buwan, no? Pero sa katagalan, wala rin tayong mapapala. No? Bandang huli, lalabas na yung mga problema. Yung minsan mas pinili natin yung hindi mahalaga kaysa doon sa pinaka mas mahalaga. Diba? Minsan nakikinig tayo sa sinasabi ng tao. No? May mga napapanood nga ako minsan ng mga pelikula na yung isang boss nakinig siya doon sa isang trabahante niya, no? Sabi niya, ito boss, para mas makatipid tayo, yung taong binabayaran nyo, laki-laki ng binabayad nyo dyan, ganito lang naman yung ginagawa niya, ganito, no? Parang, lang, ang dali-dali naman ang ginagawa niya. Nasulsulan ngayon yung boss, pinanggal, di ba? Tapos, bandang huli, nalaman niya, yung kala niya, simple lang, pero yung pala yung pinakautak, bakit tumatakbo yung kanyang kumpanya, no? Kasi nga, yung yung diskarte niya, yung karunungan niya, yung kaalaman niya, 'di ba? May mga tao talagang sisip-sip, 'di ba? Marami talagang didikit sa mga boss, 'di ba? Tapos dahil sumipsip, yung boss naman naniwala, tinanggal yung taong 'yon. Hindi niya alam yung pala yung tinanggal niya yung mahusay, yung mapagkakatiwalaan, yung tamang tao sa kumpanya niya. Nakinig siya doon sa sulsul ng mga inggitero, di ba?
So nagkamali siya. Ano nangyari? Bumagsak yung negosyo niya. Nang nalaman ng ibang kumpanya na tinanggal niya itong taong ito, maraming kumuha dun sa taong yon. Nag-aagawan kasi alam nila talentado alam nila matalino, madiskarte, di ba? Talagang nawalan siya ng kayamanan niya sa buhay niya kasi bakit nakinig siya dun sa sulsol ng taong yun na nagsasabi, pag tinanggal mo yan, kaya ko naman gawin yung niya, yung ginagawa niya di ba? Mga ganun Mas mas makakatipid ka sa akin. Minsan, ganun ang buhay ng tao dito ngayon. Naghahanap sila ng quality pero ayaw nilang gumastos, di ba? Di ba? Yung kung sa pagkain pa, nagbayad ka ng 50, tapos yung hinahanap mong pagkain, yung tag 500, no? Nag-expect ka ng pagkain mo, nagkakalaga ng 500, 50 lang naman yung binayad mo. Minsan, yung expectation natin, minsan hindi nangyayari kasi bakit, yun nga, gusto mo ng quality, tapos ayaw mo namang gumastos, di ba? So minsan nagkakamali ng tao. So ngayon, anong nangyari doon? Yung kalaban niyang negosyo, mas lalong umunlad siya. Hindi. Kasi bakit? Kasi bumagsak ng bumagsak. Kasi tinanggal niya yung tamang tao sa kumpanya niya. So nagkamali siya ng desisyon, nagkamali siya ng pinili niya, nakakampihan niya. No? Alam mo naman sa mundong ito, ganyan kapag pinagarian o kaya nanguna yung mga personal nilang mga motibo, doon ka talaga magkakaroon ng problema, di ba? Kaya nga sa mundong ito ang hindi nagbabago yung personal na motibo ng tao. Di ba? Tamo, ngayon magkaaway, mamaya-maya magkabati na yan. Di ba? Kasi nakakabenepisyo sila sa isa't isa So, hindi ganon. Kung nasa Panginoon tayo, ano ba yung tama? Ano ba yung matuwid? Ano ba yung nararapat? Di ba? Na dapat mong isipin, dapat mong gawin, dapat mong piliin. Di ba? Hindi yung kung yung kapit-kapit. Hindi ganun mga kapatid. No? Nagkakamali tayo dyan. Kasi kapag ganun tayo, no? Ngayon nasa kanan ka, mamaya nasa kaliwa ka, ngayon puti ka, mamaya itim ka, wala kang prinsipyo sa buhay, darating ang time, wala magtitiwala sa iyo di ba? Wala ka ibang sisirain kundi yung sarili mo. Yung kredibilidad mo masisira kasi bakit? Kasi wala kang hindi mo alam kung ano ba talaga yung gusto mo, ano ba talagang gusto mong piliin, ano ba talagang gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya dito sabi niya, marami tayong pagpipilian sa mundong ito Pero siyempre, itong binasa natin, ito ay pagpipili sa Diyos at kayamanan. Pero siyempre, sa pagpipili sa buhay, marami tayong pagpipilian na pinapakita dito, ano ba yung mas malaga, kayamanan o ang Diyos? Yung kayamanan, mawawala rin yan Kasi yung kayamanan, galing yan sa Diyos Ibig sabihin, dapat mas pinili mo ang Diyos kasi siya yung source siya yung pinanggagalingan ng lahat ng kayamanan sa mundong ito. Kaya be wise tayo, mga kapatid, no, sa pagpili natin. Mahirap mabuhay sa mundong ito, yung regret na wala ka nang magagawa no? Gustuhin mo man, baguhin ang sitwasyon, isang magsisi ka man, di ba? Wala ka nang magagawa kasi mali na yung desisyon na nagawa mo. Kaya minsan, kailangan mong bumalik na naman, back to zero na naman. Di ba? Pero at least, the next na pagbangon mo, huwag na tayo magkamali. Di ba? Kasi kung palagi natin gagawin yung mali na ginawa natin noon, babalikan natin, parang wala tayong natutunan, wala tayong napagtandaan, di ba? Doon sa mga failure, doon sa mga pagkakamali natin. Kaya ang tao na pinipili niya, ang Diyos sa buhay niya, siya rin kasi yung kaya nga napakalaga na inuuna natin ang Diyos ang pinipili natin para hindi tayo magkamali sa mga desisyon na gagawin natin. Di ba? Hindi tayo magkamali doon sa mga choices natin o kaya kahit sa trabahong papasukan mo o kaya sa edukasyon na gusto mong pasukan na field, di ba? O kurso na gusto mong pasukan sa mapipiliin natin, iniingi kasi natin yung gabay di ba? Yung patnubay ng Diyos na i-direct tayo sa tamang tao, sa tamang courses, sa tamang trabaho na gusto ng Diyos na doon tayo gamitin. Kasi mas alam ng Diyos kung ano yung nararapat na posisyon o field para tayo ay umunlad sa ating buhay. Kasi yun naman ang plano ng Diyos Tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasaya. Diba?
magkaroon tayo ng magandang future sa kinabukasan. Kaya siya dapat talaga yung unahin natin na dapat piliin sa buhay natin. At alam natin kapag inuna natin ang Panginoon, siya yung pinili natin, hindi tayo magkakamali. Lalo't lalo kung inuuna natin siyang lapitan at tingin yung kanyang gabay at patnubay. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy na magpaala po sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.